Malungkot na balita mga bossing dahil today merong aksidente na nangyari sa NAIA Terminal 1 kung saan isang SUV ang biglang umarangkada at humarurot at unfortunately may namatay at mga na-aksidente. Ngayon marami ang nag-message sa akin why? Kasi tinatanong nila kasi ang naging involved na SUV doon is a Ford Everest. Okay, so tinatanong nila ako paano daw nangyari na ganun na aksidente yung Ford Everest? Eh di ba gumagawa ako ng videos lagi sa vlog ko, and syempre as a Ford Everest owner and user, pinapakita ko doon na merong safety feature si Everest, which is yung pre-collision assist, tsaka yung cruise control, ano pa ba, yung mga active braking assist. Okay, so meron kasi niyan si Ford Everest na feature mga bossing na kapag ka tumatakbo ka sa kalsada at may obstacle or sasakyan na biglang magko-cross na hindi mo na nakita agad, mag-a-alarm si Ford Everest, malakas yung alarm na yon, tapos mag-a-apply siya ng brake. Okay, so pinapakita ko yun sa mga videos ko, ilang beses na ako nag-share nun sa vlogs ko, and yun yung question nila, bakit daw nangyari yung accident kung merong safety feature na gano'n si Ford Everest. So ako ngayon, syempre, para mas detalyado yung aking isasagot, tinignan ko muna. Unang-unang mga bossing, tinignan ko muna kung Ford Everest nga ba yung sasakyan, which is confirmed. It is a black Ford Everest. Ngayon, tinignan ko rin kung anong variant. Syempre, wala ako doon, pero as a Ford Everest fanatic, fanboy ka, mags pa lang, makikita mo na kung anong variant siya. Although hindi ko masabi kung anong year model yon. Siyempre may emblem din yan. Minsan nakalagay kung titanium, kung 4-wheel drive, okay? So, tinitignan ko yung variant ng Ford Everest, and sa mags ako nag-base kasi yun yung pinaka mas, natatandaan ko, and wala naman siyang badge na titanium siya. Okay, so, ang nakita kong variant ng Ford Everest doon is a trend variant. So sa mga hindi nakakaalam, yung ganong year model ng Ford Everest is meron niyang maraming variant. Unang-una is the Ford Everest Ambiente, sumunod si Trend, sumunod si Titanium Plus, and then si Titanium 4-wheel drive. 5 variant po talaga yan noon. Actually 6 kasi si Ambiente may dalawa pa yan. It's either manual and matic. Okay? So sa Ambiente dalawa, Trend, Titanium Plus, and then si 4-wheel drive. Sa 5 sasakyan or sa variant na yon na binanggit ko mga bossing, hindi po lahat sila is merong active braking assist. Yung active braking assist mga bossing or yung pre-collision assist, yun po yung safety feature na kapag may mababangga ka, mag-a-alarm yon at mag-a-apply siya ng brake. Okay? Ano lang yung merong feature doon? Wala si Ambiente, wala si Trend. Si Trend yung na-aksidente. Wala rin nun si Titanium. Ang meron lang po nun mga bossing is si Titanium Plus, yung merong sunroof, at saka si 4-wheel drive. Yung dalawang yun lang po. Si Titanium Plus kasi mga bossing, sa 4x2 category, siya ang tinuturing na top of the line. Pero may mas mataas sa kanya, which is si 4-wheel drive. Okay? Top of the line pa rin. Kumbaga sa 4x2 category nga lang, si Titanium Plus yung pinakamataas talaga. So sila lang po ang merong pre-collision assist. So since si Trend po ang na-aksidente, hindi po siya kasama doon sa may safety feature. Okay, ulitin ko, hindi po lahat ng Everest is meron. Another thing, kahit po sabihin na natin na si Titanium Plus or si 4-wheel drive po ang na-aksidente or nandun sa sitwasyon na yon, possible pa rin po siyang ma-aksidente. Why? Eto mga bossing ha, papakita ko sa inyo, meron kasing video na lumabas ako nakita. Siyempre, kaka-search ko doon sa incident sa NAIA. Meron ako nakitang CCTV footage na from park, siguro meron nga siyang hinihintay na pasahero. And yun din naman yung sinabi niya sa detalye sa investigators na akala niya brakes ang naapakan niya pero accelerator. Okay? So, ikaw, bossing, alam naman natin, hindi naman nabago sa inyo, iba ang tigas ng brakes, iba ang tigas ng accelerator. Ang brakes kasi, pagkaapak mo may konting tension yan, mga boss, matigas ang brakes. Hindi naman ganun katigas, pero alam mo may tension yan. Ikumpara mo yan sa accelerator. Ngayon, kung full throttle pa niyang naapakan yung accelerator, which is sa video, mukhang ganun nga, kasi nga, from stop, biglang zoom agad eh. Okay, hindi siya yung dahan-dahang umaabante. Mukhang full
full throttle niyang naapakan yung accelerator. Okay? So, talagang sa tingin ko, human error at admit naman ni driver yon. Ngayon, bakit ko sinasabing posibleng maaksidente pa rin si Titanium Plus tsaka si 4-wheel drive, meron silang braking assist na tinatawag. Mga bossing, kapag matagal ka ng Ford Everest user, syempre kabisado mo na yan. Okay? Ang mga programs na ganyan, mga safety features na ganyan, inilalagay po yan as a reminder. Okay? Naranasan ko na yan mga boss tumatakbo ko nung minsan, tapos biglang may sumingit na motor hindi sa masiskip sa EDSA. Okay? So, mabilis naman ang andar nun. So, may sumingit na motor. Nag-alarm yung aking pre-collision assist, tapos nag-apply siya ng brake. Pero hindi siya nagpo-full stop mga boss. Baka akala po kasi ng iba, nagpo-full stop siya. No. Nag-a-alarm siya at nag-a-apply siya ng konting brake. Hindi po siya nagpo-full stop. Okay? So, ang nangyari nun mga bossing, since malayo naman ang agwat sa akin ni motor, since nakita ko rin naman siya, talagang active lang po yung pre-collision assist na yon, nag-alarm, tapos nag-brake nga siya, continuous ako sa pag-apak sa accelerator. Why? Kasi alam kong hindi ko naman mababangga yung kumat na motor. Okay? So, technically mga bossing, kahit na nag-alarm na yung aking sasakyan at kahit nag-apply siya ng brake, since umapak pa rin ako sa accelerator, okay, syempre meron po yung tinatawag na override. Okay? May override yan mga boss. Yung mga safety feature is alarm lang po. Alarm. Assist. Assist nga po. Hindi po yan sinasabing sila na yung nakikialam. Assist. Okay? So, kung nag-alarm na siya, tapos nag-brake na siya ng konti, pero nag-accelerate ka pa, automatic mga bossing, kumakancel po yun. Kumakancel. Why? May override po. Always driver pa rin po ang merong command sa sasakyan. Okay? Sila pa rin po. Driver pa rin. Kaya nga ako, lagi ko rin sinasabi sa mga vlogs ko, mga bossing, na kapag gagamit kayo ng safety feature ng isang sasakyan, hindi po pwedeng iaasa nyo na sa sasakyan yung pagdadrive. Pinakita ko sa inyo na kayang adaptive cruise control. Yung adaptive cruise control, siguro naman hindi na bago sa inyo yun. Iset nyo yung speed, sa desired speed na gusto nyo. Halimbawa, nasa EDSA kayo or nasa expressway kayo, 100 kph. Kaso yung sasakyan sa harap nyo, bumabaga, laging 60 kph siya. Kapag naka-adaptive cruise control ka mga bossing, hindi mo na kailangang apakan ng brake. Kusang babagal yung sasakyan, nag-a-apply ng brake si sasakyan mo, si Everest or yung anumang car mo na may adaptive cruise control. Okay? Pag umarangkada ulit yung sasakyan sa harap mo, from 60, pumalo na naman siya ng 100, humahabol ngayon yung sasakyan mo. Pero, sinasabi ko lagi, if ever nagagamitin nyo ang feature na yan, always be attentive. Huwag nyong iasa sa sasakyan. Ganon din sa active braking assist. Okay? Sa pre-collision assist. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ako mababangga kasi meron tong pre-collision assist. Ngayon, kung nag-activate na yung alarm, tapos nag-activate na ng brake yung sasakyan mo, pero umaccelerate ka pa, makakancel lang po yun mga boss. Makakancel lang po. Okay? Parang same sa kapag siset. Halimbawa, ito ulit. Pag sinet mo ang adaptive cruise control, halimbawa, sinet mo ng 100, para mas maintindihan nyo sinet mo ng 100. Kaso, napag-iwanan ka na nung nasa harapan. Halimbawa, convoy kayo, tumakbo siya ng 120. Ikaw 100 lang, naiiwanan ka. Kahit na sinet mo sa 100 yan, pag inapakan mo ang accelerator mga bossing, susundin ka nung computer, susundin ka nung sasakyan, mag-a-accelerate siya. Mag-a-accelerate siya. Sa mga naka-adaptive cruise control na sasakyan dyan, subukan nyo po, iset nyo ng 100. Tapos tumatakbo kayo sa expressway ng 100. Tapos inapakan nyo yung accelerator, tignan nyo, ang masusunod kayo po, hindi po si computer. Hindi niya susundin yung 100. Why? Kasi umapaka, kayo pa rin po ang captain of the ship. Okay? Kayo pa rin po ang masusunod. Kaya pag may hawak po kayo ng manibela, hindi nyo pwedeng isisi sa safety feature yan. The safety feature is for assisting only. Okay? So, nakakalungkot man po na balita yung nangyari doon sa NAIA Terminal 1. Dahil meron nga pong namatay and kung di ako nagkakamali, bata pa po ata yung namatay. Condolence po, unang-unang condolence po dun sa family. And next thing po, paalala mga bossing, kapag ka sa mga ganyang sitwasyon, as much as possible, always have your hands sa mga brakes.
handbrake, tapos or make sure na nasa park or neutral yung inyong transmission kung meron po kayong hinihintay dahil baka maapakan nyo po yung accelerator and yun pa yung maging cause ng accident. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.